Praise God, purihin ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa atin lahat. Ito po si Pastor Ron Yepes na muli ay bumabati sa atin pong lahat. Salamat po sa Panginoon at muli ay narito po tayo upang muli po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Praise God. At una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating pong loyal subscribers na talagang walang sawa, na talagang patuloy na nakatutok sa ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo. Even po sa inyong mga comment na talagang nakaka-inspired po sa inyong lingkod. Talagang nakakataba po ng puso yung inyong mga comment. At ito po yung isang malaking inspirasyon po sa aking pong buhay. At doon din po sa ating mga silent viewers ay nawa po ay patuloy na tayo po ay sumubaybay at ako po ay talagang personal na sumasagot sa inyo po mga comment. Hands-on po tayo talaga po. Ako po mismo talaga ang nagre-reply sa inyo po mga comment sa atin po mga videos. Kaya po sa oras na ito, kung meron pa po na hindi pa po nakasubscribe sa atin pong channel ay tayo po ay mag-subscribe na, and then paki-like na rin po and share ang ating po mga videos at paki-hit po natin yung notification bell para updated po tayo, para ma-notify po tayo sa mga bago po nating mga i-upload. Sige po, maraming salamat muli. Tayo po ay manalangin muna. Lord, salamat sa araw na ito, Father God. Muli po kami ay nagpapakumbaba, Lord, at nagpapasalamat. Salamat po Panginoon sa technology ito, Lord God, sa pamamagitan po ng YouTube channel ay inaabot po, Lord, ng programang ito ng inyong lingkod, O God, ang lahat ng panig ng mundo, Panginoon, Lord, na meron pong internet, Panginoon. At salamat po sapagkat patuloy na nakapag-minister po ang inyong lingkod sa pamamagitan po ng YouTube platform, Panginoon. At pangunahan niyo po ang inyong lingkod, samahan. Patuloy ko po maihayag ang inyong salita ng may kapangyarihan at patuloy po ito po'y magatid ng pagpapala, Lord God, sa buhay ng bawat isang makapanonood, makapakikinig, Panginoon God, sa channel po ito ng Pastor Ron Yepes, O God. Salamat po, Lord. Ito ang aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, mga gili ko po, mga taga-subaybay sa ating pong bansang Pilipinas, even po sa lahat ng panig ng ating mundo. Ako po ay muli ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nawa po ay sa oras na ito ay nasa maayos po kayong kalagayan at anuman po yung ating sitwasyon sa buhay, anuman po yung ating pinagdadaanan sa buhay, ang susi lang po'y patuloy na tayo po ay magtiwala at manampalataya at dumulog sa ating pong Panginoon Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Sabi po niya sa Jeremiah 32 verse 27, ako ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, walang bagay na mahirap sa akin. Kapatid, sa Diyos ay walang bagay na mahirap. Pero sa atin, napakaraming mahirap na pwede nating magawa. Kaya ang susi lang, patuloy tayo talagang maging tapat. Patuloy tayo talagang unahin natin lagi ang kalooban ng Panginoon. Okay, praise God. Sa oras pong ito ay nais ko pong i-share sa inyo yung pong naging sitwasyon ni King Hezekiah. Si King Hezekiah po isang naging hari ng bansang Israel. At dumating po sa point ng haring King Hezekiah na siya po ay nagkasakit ng malubha. Hindi po basta sakit, siya po ay nagkaroon ng bukol at matatawag po natin sa ating panahon na yung pong bukol na yon ay cancerous. Bagamat siya ay powerful, very influence, maraming kayamanan, maraming tauhan, iginagalang, pero dumating po sa point ng buhay niya ay ano ang silbi ng kanyang kapangyarihan? Ano ang silbi ng kanyang kayamanan? Ano ang silbi ng kanyang mga nasasakupan? Ano ang silbi ng kanyang katanyagan? Kung yung kanyang katawang pisikal ay merong iniindang sakit at karamdaman na malubha. Meron siyang bukol na talagang nagpapahirap sa kanya. Meron siyang bukol sa katawan na talagang ito yung nagiging cause talaga kung bakit siya nanghihina, nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa, at talagang nagbibigay sa kanya ng suffering. Mentally, emotionally suffering ay ito yung dulot sa kanya
sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw na dumadaan sa kanyang buhay. Kaya masasabi po natin na napaka-miserable ang sitwasyon ni King Hezekiah that time. At dumating po yung point sa buhay ni King Hezekiah na pinuntahan siya ni Prophet Isaiah upang sabihin ni Prophet Isaiah ang ipinasasabi ng Diyos kay King Hezekiah. Kaya ito po ay puntahan natin doon sa aklat ng 2 King chapter 20 verse 1 to 6. Basahin po natin ang personal na nakasulat sa Holy Scripture in the book of 2 King chapter 20 beginning verse 1 up to verse 6. Ito po sa Tagalog version. Sabi po dito, nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaiah at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan, pagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Bumaling si Haring Ezekias, paharap sa dingding at nanalangin. Verse 3, kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napatagpoy siya sa matinding kalungkutan. Pumalis si Isaiah, ngunit hindi pag-aanong nakalalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh. Verse 5, magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya pagagalingin ko na siya. Sa 3 araw makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa sa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod ko si David. Praise God, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, makikita po natin na may taning na po ang buhay ni King Ezekias. Tinalingan na po siya sapagkat yun nga po sakit niya na bukol ay cancerous. Sinabi ito ng lingkod ng Diyos si Prophet Isaiah na ihanda na niya ang kanyang sarili. Ihanda na rin niya ang kanyang mga pamilya sapagkat hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Siya ay mamamatay na. Nung marinig ito ni Haring Ezekias mula sa lingkod ng Diyos si Prophet Isaiah, bigla siyang bumiling. Mula sa kanyang pagkakahiga, bumiling siya patagilid at humarap sa dingding ng kanyang kwarto doon sa kanyang higaan. Wala siyang sinabi na anuman na sagot sa kapahayagan ng lingkod ng Diyos sa kanya, na siya ay binibigyan na ng instruction ng lingkod ng Diyos. At ito yung utos ng Diyos na sabihin ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah. Na i-prepare na ang kanyang sarili, ihanda na ang kanyang mga mahal sa buhay sapagkat mamamatay na siya. Napakasakit sa isang hari na dumating sa point ng buhay niya na ganito ang magiging dulo ng kanyang buhay sa ibabaw ng lupa. Bagamat naabot niya ang masarap na mga karanasan bilang isang naging makapangyarihang hari, isang naging mayamang tao, maimpluwensyang tao, pero nakalulungkot ang magiging tapos ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundo sapagkat siya'y tatapusin ng isang sakit na lupa na walang lunas at may kalungkutan, discouraged, hopeless, struggle, sama-sama na. Mentally and emotionally suffering. Bagsak ang kanyang moral. Nung mapakinggan ni Haring Ezekias ang kapahayagan ng lingkod ng Diyos na ipinahayag ng Diyos kay Prophet Isaiah, buong lungkot
na siya ay humarap, bumiling mula sa kanyang pagkakahiga, paharap sa dingding ng kanyang silid. At dito ay kanyang sinambit, ako po ay naging tapat na buong puso na sumunod sa inyong kalooban. Ginawa ko po ang lahat ng inyong ipinapagawa. Kahabagan po ninyo ako, Yahweh. Kahabagan niyo po ako. Humihingi ng habag si King Hezekiah sa Diyos niyang makapangyarihan sa lahat. Inilalabas niya yung kanyang saloobin na ako'y namuhay ng tapat at buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kalooban. At habang sinasabi niya po ito, siya po ay nananaghoy sa sobrang matinding kalungkutan na kanyang nararanasan sapagkat napakinggan niya ang isang balita, ang isang kapahayagan mula sa lingkod ng Diyos na siya ay mamamatay na. Ipinapiprepare na ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya sa kanyang kamatayan. Kaya siya ay humihingi ng abag, humihingi ng grace, at buong pait, buong kalungkutan na siya ay nananaghoy sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nung umalis si Prophet Isaiah sa silid ng Haring Ezekias, hindi pa siya nakalalayo, kinausap ng Diyos ang lingkod ng Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Prophet Isaiah, sabihin mo kay Ezekias, narinig ko ang kaniyang mga dalangin. Nakita ko ang kaniyang pagluha. Kaya pagagalingin ko siya. Sa 3 araw, makapapasok sa templo. Makikita natin mga kapatid na may nangyari na himala sa buhay ni King Ezekias. May taning na ang buhay niya. Dumating na ang kanyang kamatayan. At ito'y ipinahayag na ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos ni si Prophet Isaiah. Pero makikita natin yung panaghoy, yung pagluha, yung pagdadalamhati, yung patuloy na pagtawag at pananalangin ni King Hezekias. Ito yung nagdulot ng hinipo ang puso ng Panginoon Diyos. Nahabag siya. Nadinig niya ang paghingi ng habag ni Haring Ezekias. Nakita niya ang pagluha ni Haring Ezekias sa Diyos. Yun luha na yun ay simbolo ng pagpapakumbaba, paninikluhod ni Haring Ezekias sa Diyos. Yung pananaghoy niya sa pag-iyak ay simbolo ng pagsamo at pagpapakumbaba na alam niyang walang magagawa yung kanyang kapangyarihan. Walang magagawa yung kanyang pagiging maimpluwensyang tao. Alam niya sa kanyang sariling walang magagawa yung kanyang kayamanan. Kaya siya ay nanaghoy. Kaya siya ay nag-umiyak at lumuluha na humihingi ng habag sa ating Panginoon Diyos. At ito ay nakita at narinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya pinabalik ng Diyos si Prophet Isaiah muli sa silid ni Haring Ezekias at pinasasabi, pagagalingin na niya si Haring Ezekias. At hindi lang iyon, ililigtas pa siya
sa kapangyarihan ng hari ng Assyria. Praise God! Makikita natin ganito kabuti ang Diyos. Ganito kadakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Double portion blessing, double portion favors ang naranasan ni King Hezekias. Healing, miracles, and protection sa kaniyang kaharian laban sa mga kaaway. Muling inextend ng Diyos ng 15 taon ang kanyang buhay. Extension for 15 years. Continue na siya'y mabubuhay pa ng 15 taon at mamahala pa ng 15 taon. It's a great favor comes from God. Dahil nakita niya tunay na pagpapakumbaba at pagsusumamo at pagtitiwala, paghingi ng kahabagan ni King Hezekias sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung mensahe ng Diyos na akin po ngayong isinishare sa inyo na kung papaanong naranasan po ni King Hezekias ang miracles, ang favors, ang protection dahil natutunan po niya na magpakumbaba, humingi ng habag, humingi ng tulong sa Diyos, magsumamo, at nakita yun ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa bawat sitwasyon na parabang wala na po tayong pag-asa. Kapatid, may sakit ka man na malubha ngayon. Kapatid, meron ka man pinagdadaanan na matinding problema at pagsubok ngayon. Kapatid, marami ka man pinagdadaanan ng struggle, trials, problems ngayon. Ang susi lang kapatid, magsumamo tayo. Magpakumbaba tayo. Makiusap tayo. Dumulog tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang may kakayahan na bumago at gumawa ng himala at pabor sa ating mga buhay. The God of Abraham, Jacob, and Isaac, the Almighty God in heaven, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, napakapalad natin, meron tayong Diyos na pwede natin lapitan, hingan ng tulong. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, merong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat na po pwedeng gumalaw sa buhay ng bawat sa atin. Kung nangyari ito kay Haring Hezekias, naranasan niya, pwede rin natin maranasan. Kung tayo tunay at tapat at buong kapakumbabaan, nadudulog, hihingi ng habag, hihingi ng tulong, mananalangin na may kapakumbabaan, may pagsisisi, ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ay pwede nating maranasan. Praise God! Purihin ang Panginoon. Sige kapatid, sa oras na ito, naayahan kitang pumikit sa oras na ito. At anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kahilingan mo, ipananalangin kita, pumikit ka't yumuko. Meron ka mang sakit karamdaman, tabanan mo ng iyong kanang kamay. Meron ka mang problema sa pinansyal, problema sa hanap buhay, sa pamilya, o whatever your problems. Kapatid, like King Hezekiah, always trust. Humingi ka lang ng habag at tulong, magtiwala ka, magpakumbaba ka. Nothing impossible with our God. Let us pray. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy na salamat sa inyo pong salita na natala po sa Biblia. Panginoon, kung paano niyo po, Lord, Panginoon, pinagaling si King Hezekiah. Sa oras na ito, Panginoon, hiling ko po't dalangin na ngayon po, Lord, na sa mga nanonood po ngayon sa programang ito, nataban-taban po nila ang kanilang mga sakit karamdaman. Lord, nakikita niyo po ngayon yung puso't isip nila, Panginoon, ka na nagsusumamo,
nagpapakumbaba at nagtitiwala sa inyong kapangyarihan. Gaya po ng ginawa niyo po pagpapagaling kay King Hezekiah, gayon din po ang maranasan po nilang himala. Healing and miracles comes from you, Father God. Ito po'y hinihiling ko po ang banal ng kagalingan, ang himala sa buhay nila. In the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, right now, Lord, I declare healing and miracle. Amen and amen. Lord, dalayan ko po na patuloy ang bawat isang Lord ngayon na nanonood sa programang ito. Dalayan ko po na patuloy po, Lord, pumalaw kayo sa buhay nila, sa kanila pong negosyo, sa kanilang pamilya, sa kanila pong mga pinagdadaanan sa buhay na negatibo. Lord, gumalaw kayo, Panginoon God. Maayos po lahat, Panginoon, yung mga problemang ito. Patuloy po nila, Panginoon, maranasan, Lord, ang biyaya at pagpapala na magmumula sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy, Lord, na magbigay, Panginoon God, Lord, ng katagumpayan, Panginoon. Favors and provision, blessing sa buhay ng bawat isang kapatid saan man sila ngayon naroon, O God. Dumaloy ang biyaya at pabor na mula sa inyo sa buhay nila. Salamat po, Panginoon God, Lord. I declare blessing, I declare favors and provision sa buhay ng bawat isa ngayon na tapat na talagang nagpakumbaba, naniniklohod, humihingi ng habag, humihingi ng tulong sa inyo. In the name of Jesus Christ, Father God, by the power of the Holy Spirit, Lord, I speak blessing upon blessing. I speak healing upon healing. I speak miracles upon miracles, O God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon God. Lord, ako po'y naniniwala, Lord, na meron kayong ginawa, Lord, sa buhay ng bawat isang tunay na talagang naniwala, tumanggap at naninikluhod at talagang sumasamo sa inyo sa oras na ito, Panginoon God. Purihin ka, sambahin po ang inyong banal na pangalan. Muli po, Lord, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papurit pa, salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Mga giliw ko po, mga taga-subaybay at mga taga-pakinig sa atin pong YouTube channel dito po sa Pastor Ron Niepes. Ako po muli ay nagpapasalamat sa Diyos sa programang ito na patuloy pong nagagamit ng lingkod ng Diyos, na patuloy po makapaghayag ng mabuting balita, word of inspiration, word of wisdom and knowledge, at patuloy po maipakilala ang ating Panginoon sa buong mundo sa pamamagitan po ng programang ito. Patuloy niyo pong suportahan ang programang ito, patuloy niyo pong i-share at i-share ang ating mga videos upang mas marami pa po mga makapanood at marami pa po mapagpala at makaranas po ng himala at kagalingan mula po sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Okay, God bless you po. At muli po, pagpalain kayo ng Panginoon. God richly bless you. Praise God.